Anyway, kahapon po pinag-usapan natin si Ramil Madriaga. Ito po yung nagsasabi na siya daw ay bagman para kay VP Sara. Pinasinungalingan ko po yan dahil ang pagkakakilala ko kay Ramil Madriaga, isang convicted kidnapper for ransom na naabsulto ng hukuman. At saka, pasensya na po, nagkaroon ng kole. Ayan, sira tuloy yung aking setup. At saka, bukod pa, um, uh, na-convict siya ng RTC, na-absulto ng Supreme Court, at bukod pa po dyan, dinimanda ni Chavit Singson for extortion, at bukod pa po dyan, ako po ang private prosecutor kung bakit siya ay nakakulong sa 2 counts of kidnapping for ransom. So malinaw po sa mga kasong hinarap at hinaharap ni Ramil Madriaga na siya ay isang polluted source. So ang ating desisyon ng Korte Suprema, um, ang mga pasaring para mapaniwalaan dapat manggaling sa panipaniwalang source at dapat yung sinasabi ay kapanipaniwala din. So ngayon naman, pag-usapan natin, kapani-kapaniwala ba ang mga sinasabi ni Ramil Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay? At ang aking mabilis at madaling salita ay hindi po. Simulan po natin sa kauna-uhan pala kanyang affidavit. Sinasabi niya na siya ay law graduate. Pag sinasabi niya na siya ay law graduate, siya ay merong Bachelor of Arts o Bachelor of Science, undergrad, at saka LLB or JD. Bakit naman kung siya ay merong JD, sinimulan niya ng I took up the College of Law. Hello. Kung ikaw naman ay law graduate at merong college degree at saka merong law degree, miski hindi ka pa pumasa ng bar at naintindihan ko ba't hindi siya pumasa ng bar, ay hindi mo naman sasabihin, I took up the College of Law. Binuhat niya yung College of Law. Dapat, I took up law at the College of Law. Hindi yung I took up at the College of Law. So sa simula pa lang niyang hirit, hindi nakapanipaniwala na siya ay talagang sinasabi kung sino siya. Pero isa-isahin na ating mga sinasabi niya. Abay, ang dami niya naging trabaho sa gobyerno. Bakit? Meron ba siyang napakitang GSIS? Meron ba siyang napakitang Certificate of Employment? At saka ito nakapagtataka. Ang sabi niya, siya empleyado ng, ito ang dami niyang posisyon. National Security Council, NBI, Revenue and Integrity Protection Service, General Headquarters ng AFP from 2018 to 2022. Pwede ba yun? Ako, nung ako po'y nanalo bilang kongresista, kinailangan ko magbitiw bilang full-time law professor sa UP kasi bawal ang dalawang trabaho sa gobyerno. Pinagbabawal po yan. At lalong pinagbabawal ang double compensation. Isa-isa lang po ang pwede maging pwesto sa gobyerno. Hindi po pwede na 1, 2, 3, 4, 5, 5 na trabaho sa gobyerno sabay-sabay. At ito daw po ay from 2018 to 2022 pagtapos ng termino ni Tatay Digong. No? Imposible po yun. Isa lang. Now, itong si Ramil Madriaga, isa po dun sa nakuha nung renade yung bahay na kanyang pinsan na nasundan ng mga kapulisan matapos magbigay ng ransom at ma-release yung mga latest victims ng kidnapping ng Madriaga Kidnapping Syndicate ay isang ID ng NBI confidential agent. Ano ibig sabihin yun? Hindi siya empleyado. Kung totoo man yung ID na yon at hindi pa namin naimbestigahan kung totoo nga yung ID na yon o for pakita lamang, ang confidential agent po, hindi yan full-time employee. Kahit sino pwedeng bigyan yan. At ang kanilang trabaho ay magbigay ng tips sa mga NBI agent. Pero hindi po ibig sabihin na empleyado sila. Dahil ang confidential agent po, walang employment. Wala pong employment-employee relation between the NBI at dun sa confidential agent. Kahit sino po, kung malakas ka lang sa NBI, pwede ka mabigyan ng ID dyan. Ewan ko, mga power tripping lang naman siguro yung nangangailangan ng ganyang ID. Pero yan po yung nakita namin nung renade yung bahay ng pinsan niyan, matapos sundan yung pinsan ng mga pulis, matapos na magbigay ng ransom dyan sa grupo nila at matapos nga po na mapalaya yung dalawang biktima. Now, ito po nakapagtataka. Si nasirang Congressman Roy Lugoles daw, aking ninong sa kasal, ay ang nagpakilala sa kanya kay Tatay Digong. At ito daw po ay nangyari, kailan ba ito?
Hindi niya sinabi kung kailan, parang 2016 ata. Pero nakapagtataka, bakit siya ipapakilala ni Roy Lugoles? Kaano-ano siya ni Roy Lugoles? At ang mas importanteng question, bakit naman ipapakilala siya ni Roy Lugoles kay Tatay Digong? Si Roy Lugoles, liberal diehard. Hindi po siya kapartido ni Tatay Digong. Kung hindi ako nagkakamali, ang sinuportahan sa eleksyon ni Roy Lugoles nung siya'y nabubuhay pa ay si Mar Rojas. So bakit papakilala siya ni Roy Lugoles at anong koneksyon niya kay Roy Lugoles? Siyempre, nakakalungkot na patay na si Roy Lugoles at hindi pa pwedeng pasinungalingan na he had anything to do with a character like Ramil Madriaga. Kung ako si Roy Lugoles at buhay ako, magrereklamo ko, "Hoy, di kita kakilala ha. Dami mong kasong hinaharap for kidnapping, for ransom, ba't mo sasabihin nakakilala kita?" Renate pa ho yan, ha, yung farmhouse niya. At napakadaming armas ng na-recover doon sa kanyang farmhouse dyan sa Rizal. Now, tapos ang sabi ay inatasan daw siya ng presidente na mag-gather ng intelligence para dito sa Tokhang, yung Operation Double Barrel. Well, unang-una, ang mga nagtatalaga po ng intel para dyan ay ang PNP. Dahil ang PNP naman po ang merong programa ng Operation Double Barrel. So dapat police ang nagbigay sa kanya ng otoridad na maging intel, hindi presidente. Sino ka para italaga ng presidente na intelligence officer? Ako po naman, 4 na taon ako naglingkod sa Malacanang, hindi ko naman po nakita yung Ramil Madriaga. Alam niyo po, nung kami ay nagkikita niyan sa pagbibista, hindi ko na po yan nakita mula nung nag-file ng kaso kasi doon lang siya sa kulungan uma-appear. Pero personal ko nakikita yan sa piskalya. Wala naman siya sinasabi na magkakilala kami. Wala. At saka ilang na ilang yan kasi nga ginagamit niya ang pangalan ni Sara Duterte sa kanyang depensa. Sa kanyang counter affidavit nga, sinasabi niya na yung panahon na nagkaroon ng kidnapping, siya daw ay nag-a-attend ng isang Sara Duterte parallel activity. Ano naman kinalaman noon? Mahigit 10 araw na nakadetine yung 2 biktima ng kidnapping, no? So ano ngayon kung ikaw ay nandoon nag-a-attend ng isang affair, ano naman ang kinalaman doon sa wala kang partisipasyon sa kidnapping, di ba po? No? Pero anyway, bahayaan na natin ang korte mag-decide dyan, no? Sinasabi ko lang kung ano yung depensa niya at palagi niyang ginagamit. Alam ko na every time makikita kami sa piskalya para sa PI, uncomfortable siya. Kasi ang plano talaga niya, i-name drop si Inday Sara Duterte. Paano naman siya mag-name drop ng Inday Sara Duterte? Ako tumatayong abogado para sa biktima. At kakilala ko namang personal ang Inday Sara Duterte. I cannot claim to be the closest of friends. Hindi po. Hindi ko sinasabi yan that I'm closest to Inday Sara. But Inday Sara knows that I'm absolutely loyal to her. I cannot even claim to be a friend of Inday Sara dahil only Inday Sara can say who her friends are. Pero at least, kilala ko yung mga karakter na magiging close kay Inday Sara para pagkatiwalaan. And believe you me, Ramil Madriaga does not fit that profile. Kasi bakit naman siya pagkakatiwalaan ng Vice President na alam na minsan ay nakonvict na for kidnapping? Di ba, sentido komon yan? Ikaw, Vice President, hindi mo ba alamin kung sino yung mga tao yan para bigyan ng mga sensitibong mga assignment kung totoo man ito? Pero anyway, patuloy nating himay-mayin ang kanyang sinumpaang salaysay. So sinasabi ko lang po, imposible na ang presidente mismo magtatalaga sa kanya dahil sino ka? Pinakilala ka lang ni Roy Lugoles tapos automatically itatalaga ka na ng intel officer sa Operation Double Barrel. Gaya ng sinasabi ko, ang otoridad talaga para magtalaga sa kanya bilang intel officer ay ang PNP, si Bato de la Rosa siguro, hindi ang presidente mismo. Now, sabi niya nagtrabaho siya sa PSG. Kasinungalingan. Bakit? Sinabi rin niya na binuo niya ang Vice Presidential Security Group. Kasinungalingan. Unahin natin bakit kasinungalingan na nagtrabaho siya sa PSG. Kasi ang Presidential Security Group po, para ikaw maging kasapi niyan, dapat miyembro ka ng Armed Forces of the Philippines o di naman kaya ng PNP. Para maging miyembro ka niyan, para sa maging officer, dapat ikaw ay pasado ng PMA o di naman kaya ng flying school o di naman kaya ng ROTC. Wala naman sa ganyang kwalifikasyon. Now, siya ba'y enlisted? Hindi rin. Wala naman siyang mapapakita at hindi naman niya ina-allege na siya'y officer or enlisted ng AFP or ng PNP. Tanging mga taga-AFP at PNP lang po ang pwedeng maging kasapi ng PSG at ng VPSG, Vice Presidential Group. Ang yabang nitong si Madriaga, siya pa daw ang bumuo ng Vice President Security Group ni Sara Duterte. Bakit po kasi nungalingan yan? Kasi hindi lang po si Sara Duterte ang nagkaroon ng VPSG. Panahon pa ni VP Binay, VPSG na po yan.
Alam ko po yan, dahil ako naman ay naging malapit kay Vice President Binay dahil siya nga inampun ng nanay ko at ng lola ko diyan sa Pasay, no? Teacher ni BP Binay ang nanay ko sa high school at inampun siya ng nanay ko. So very familiar ako yung panahon na mayor si VP Binay at panahon na siya naging Vice President. Kilala ko po ang head ng VPSG na naging head din ng security ng Makati noong panahon ni Abby Binay, no? West Pointer po yun. Pero hindi po si VP Sara ang bumuo ng VPSG, nandyan na po yan. At dahil si Lenny Robredo naman po, naging kasama ko rin sa dormitory sa UP, nung ako po ay bagong halal as congressman at siya ay bagong halal as vice president, nagkaroon kami ng parang reunion sa dormitoryo, at doon nga, nandun pa rin yung VPSG. At tinanong ko nga kay Vice President Lenny, marami ka bang tinanggal sa VPSG ni VP Binay? Sabi niya, hindi naman, professional na mga yan. Nagdagdag lang ako ng sarili kong mga tao, pero by and large, pareho pa rin yung VPSG under Lenny as VPSG under VP Binay. So, kalokohan po yan na siya pa ang bumuo ng VPSG ni VP Sara. Matagal na pong may VPSG at hindi siya po pwedeng sumali dyan dahil hindi nga siya kasapi sa AFP or sa PNP. Now, tapos, sa 2018 daw, abay, si Tatay Digong daw ang nagpakilala sa kanya kay Inday Sara Duterte. At tignan nyo yan, ha? 2018 lang nakilala si Inday Sara Duterte, and yet, kasama siya bumuo ng VPSG. Parang ang bilis naman niyang pagkatiwalaan. No kidding, no? Ako 2018 nakikita ko naman talaga si VP Sara. Kasama namin si VP Sara sa Israel, kasama namin si VP Sara sa China. So kilala ko na siya, pero nung ako'y naging malapit, hindi naman sinasabing close ako, pero nung naging talking terms ako ni VP Sara, it took a long time. In fact, inaway pa nga ako ni VP Sara bago kami naging kahit pa paano in cordial terms, no? Pero pinagbati kami ni Tatay Digong. That was 2019. Matagal ko nakakilala I mean, in terms of, kilala ko siya, na-meet ko siya, kasama ko siya sa aeroplano, papunta Israel, papunta ng China. Hindi ko lang maalala kung kasama rin siya sa Japan. Hindi ko na maalala, no? Nag-merge na yung aking memory, no? Pero parang kasama rin ata siya sa Japan. Baski nakilala ko na siya at kakilala niya ako tagapagsalita ng tatay niya, hindi kami on talking terms na parang familiar with each other until much later. Until 2022 in fact. Kasi ganun si Inday Sara. Hindi siya mabilis gumaang ang loob. She's cordial to everyone dahil politiko, pero hindi siya mabilis magtiwala at hindi siya mabilis na maging komportable sa mga tao. So, ano naman ang katangian mo na ikaw ay biglang pagkakatiwalaan kaagad ni BP Sara na 2018 mo lang nakilala, tapos by 2022 ikaw na ang tinalaga na mag-form ng VPSG na hindi naman totoo kasi existing na yung VPSG for as long as at least nung time ni VP Binay. Now, etong nakakapagtaka pa. 2019 daw, tinalaga na siya ni VP Sara na tulungan siya tumakbo ng presidente. Tamaan ako ng kidlat. Wala pong plano ng 2019 na tumakbo para presidente si VP Sara. Hindi ba? Para nga sa 22 elections nung 21 at talaga namang oras-oras ko siyang tinatawagan ng mga panahon na yon dahil talagang nanumpa ako, nasasamahan ko siya kung ano man ang desisyon niya, nag-file pa nga siya ng Certificate of Candidacy for Mayor. Di ba? Umayaw nga siya ng presidente. At sa totoo lang, I hope VP Sara will not mind it. Ang sabi niya sa akin, bakit ako tatakbo ng presidente? Ang alam ko lang, City Hall ng Davao. So parang ang feeling talaga ni VP Sara, hindi pa siya po pwede magplano maging presidente dahil hindi pa siya hinog. Kulang pa sa karanasan. Kahit anong pilit ni Tatay Digong na tumakbo siya ng presidente. Kaya nga, ang final niya, nung 2022 originally, as re-election as mayor of Davao City. Bakit sasabihin itong si Madriaga na 2019 pa lang nagpaplano ng tumakbo bilang presidente si Inday Sara Duterte? In fact, until now, sinasabi lang ni VP Sara and it's already 2025, 3 years away. In fact, 2 years away na lang kasi tapos na 2025. Ang sinasabi lang ni VP Sara, mukhang pinag-iisipan niya na tatakbo siya ng presidente. Bakit as early as 2019 sinasabi ni Ramil Madriaga, tinalaga na siya na tulungan siya takbo ng presidente? Hindi po totoo yan. Dahil matter of history, mayor ang original na final na candidacy ni Inday Sara Duterte. So bakit niya itatalaga itong si Ramil na bumuo ng parallel group na isip? Isa pa po yan, ha? Ma'am Sara, wag kang magagalit.
Pero yung sinasabi niya na ang pondo ng galing kay Inday Sara, hello, never po yan mangyayari. Si Inday Sara, palibasa, hindi nagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi rin namimigay ng pera. I can vouch for that. Okay? Hindi po yan mamimigay ng pera. Parang ang hindi politiko. Diyan sila nagkakaiba ng tatay niya. Yung tatay niya, kung kinakailangan, maglalabas. Inday Sara, hindi. Well, ma'am, huwag kang magagalit, pero gano'n naman talaga, 'di ba? Hindi yan para magbigay ng pera sa isang parallel group. Ang mga parallel groups, voluntary po yan, fino-form ng mga supporters. Kinikilala niya lahat. Nag-aaway-away pa nga yan at natural lang yan. Dahil talaga namang maraming gusto maging malapit, lalo na kung frontrunner maging presidente, pero katunayan dyan, lahat yan susuportahan ni Inday Sara, pero hindi para pondohan. Yan naman po talaga ang ugali niya. Okay? Kaya nga po, imposible na ang nagpondo pa sa isip ay yang si VP Sara. Now, sabi niya, si VP Sara raw nagtalaga na siya ay lead convener ng isip. Hello? Gaya na sinabi ko, voluntary po lahat yan. Kahit sino po pwede magbuo ng parallel group. Ang tanong ko nga meron bang pagkakataon na sinipot sila ng Inday Sara as a parallel group? Kasi napakadami po niyang parallel group na yan. At yun nga po, no, miski one-man parallel group, pwede ka pang bumuo. Siguro pwede ka bubuo ng parallel group, picturean mo lahat ng iyong pamilya, sabihin mo milyon-milyon ng iyong followers para nga sumipsip sa isang kandidato. So, wag po tayong maniwala dyan. Okay. Ngayon, ang sinasabi niya, malapit daw siya doon sa mga namuno ng VPSG dahil siya nga daw po ang bumuo na sinabi ko ng kasinungalingan dahil talagang meron naman talagang VPSG. Tapos ang sinasabi niya, itong Colonel Nolasco na naging hepe at mukha naman naging hepe talaga siya ng VPSG ay estudyante niya. Hello! Estudyante niya saan? Bar flanker nga siya. Saan siya nagtuturo? Hindi naman niya sinabi dun sa kanyang narration ng mga naging trabaho na siya ay naging professor anywhere. Paano niya magiging estudyante ang isang Colonel Nolasco? Ako po, totoo. Meron akong 5 colonel na naging estudyante, hindi po sa UP. Pero meron din akong colonel sa UP. Dalawa nga yan na colonel na nag-graduate sa UP College of Law. Pero, yan, tumaas sila sa PNP kasi pwede naman mag-continuing education yung mga officers sa PNP at sa AFP. In fact, sa AFP parang required yan as a requirement para maging ma-promote no as general no. Pero ang mga naging estudyante ko, yung sa UP, sila yung nag-pursue ng law degree. Pero yung sa graduate course, sa San Beda Graduate School of Law po, yung 5 kong estudyante were taking up Masters in National Security, nag-enroll sila sa International Humanitarian Law. And many of them, yung 5 yun, all of them became senior officers in the PNP. Pero sino ka, Ramil Madriaga, para magturo sa mga koronel? Yung aking tinuro sa mga koronel, either sa law proper or Masters of Security, National Security, no? Anong subject mo? Pwede ba naman yun? How to be a suspected kidnapper. Hindi ko pa siya matawag na kidnapper kasi nga nung minsan na-convict siya pero na-absolto. So nag-iingat lang tayo. Once convicted but reversed, again accused of kidnapping. Anong tuturo mo? How to be a suspected kidnapper sa mga police colonels? Hindi naman natatama yan. Okay. So ulitin ko po ang VPSG, hindi siya po pwedeng, siya nagsimula, hindi siya po pwedeng maging kasapi. Talagang mga kasapi lamang ng AFP at PNP ang po pwedeng pumasok dyan. Now, ito pong nakakaintriga. Tandaan nyo, ngayong araw nito, nag-file ng 660 million plunder ang mga dilawan laban kay VP Sara at iba pang opisyalis ng DepEd. Pero kung bibilangin nyo yung kanyang, siya mismo nag-deliver ng pera, aabot po yan ng 1.99. Hindi, 369. Tama. 1.1 million ang di umano ay na-deliver niya. Saan kinuha yan? Yung confi funds na hindi gasgas na compared sa 5 billion at 12 billion confi funds ni Marcos, yan na yung ginangawa-ngawa ng mga liberal at mga komunista na nagsanib puwersa. 125 lang po yun. Siya, 3 beses daw siya nag-deliver ng 33 million, 99 million. Tapos, meron pa siyang 1 billion na i-deliver. So, 1.1 billion ang kanyang diniliver personal.
Eh di ba ang inaakuso lang kay Inday Sara ay 660 o di naman kaya 125. Hello! O ito, isa-isahin pa natin ha. Yung 1 billion talaga nakakaintriga. Kasi sa super grandira niya linagay. Alam mo ba kung gaano kadami yung 1 billion? Sabihin mo na ang 1 billion ay tagwa 1,000. Kailangan mo ng 44 suitcases para magkasya. Malaki ang grandiya pero hindi po kakasya ang 44